kapag ang iniisip mo ay pantuition, sinasamba mo'y pera. Sambahin mo ang Diyos, dadaloy ang kagalingan. Sambahin mo ang Diyos, darating ang maraming pera. Tingnan ninyo ako, sumasamba lang ako. Amen? Dahil ang hinahanap ng Diyos ay taong sasamba sa Kanya. Huwag kang titingin sa iyong kahinaan, dahil marami tayo noon. Sa bawat kahinaan natin, lakas niya ang Kanyang ipapalit. Kaya kailangang malaman mong mahina ka dahil kung magaling ka, ikay mapagmataas. Ako'y ginagamit ng Diyos dahil alam kong ako'y mahina. Kaya ang pag-asa ko'y Kanyang kalakasan. Amen? Simple lamang po ang pagyaman at pag-unlad. Sumamba ka lang sa Diyos. Wala mas marami pa ang chismis kaysa pag-iisip sa Diyos. Tingnan mo ang iyong katabi, chismosa ka kasi. Kaya hindi ka umuunlad. Amen? Maaring hindi mo aminin, pero ganito ang chismis. Sabi? Chismis yun. Amen. At sabi nga ni Isaias, marumi ang aking labi dahil nasa paligid ako ng mga taong marurumi ang labi. Tingnan mo ang iyong katabi. Kailangang maging malinis ang iyong labi. Sino ang may maruming labi? Yung nag-aalinlangan sa katapatan ng Diyos. Yung nag-aakala na hindi na siya gagaling at siya mamamatay na doon sa kanyang pakiramdam. Laging tandaan mo, yan po'y koma lang, yan ay paragraph lang. Yung pagsubok mo, yan ay isang bahagi lang ng nobela ng iyong buhay. At ang laging kapalit ng iyong kahirapan ay kasaganaan. Ang kapalit ng kakapos ay kasobrahan. Kaya ang titingnan mo'y wag yung kasalukuyan, ang tingnan mo yung kasobrahan darating. Dahil yan ay narito na. Amen? This is the season of abundance. Amen? Kaya kailangan ang iyong isip ay baguhin mo na. Huwag kang tumingin sa sweldo. Dahil magsisinungaling ka kung magkano ang sweldo mo at sasabihin mo malaki. At kadalasan yung nagsasabing malaki ay maliit. Kaya nais ko pong atin pong ilagay sa ating puso na sambahin natin ang Diyos araw at gabi. Amen? Halata ba akong puyat? Hindi. Bakit ako napuyat? Nag-ayuno ba ako nanalangin? Hindi. Nag-abang ng tubig. Dahil hindi namin alam. Pinutula. Simple lang naman ang tubig putol mula umaga hanggang alauna ng madaling araw. Mula alas 7 hanggang hindi namin alam. Kaya paggising namin at patak-patak na lang ang tubig. Ako ba ay na bagabag? Hindi po. Dahil for all things work together for good. Kaya kung may kasama kang nakakainis, papel de liha para sa iyo yan. Pinakikinis ka ng Diyos. Kaya kung marami ang nangiinis sa iyo, makapal ang iyong ugali. At yan ay babaguhin ng Diyos. Kaya magpasalamat ka dahil may mga pasaway. Dahil yan ay sandpaper. Pero laging tandaan mo, yung sandpaper ay magiging sandpiper. Tutugtugan ka na ng mga himig na nakagagalak. Amen? Kaya unawain mong mabuti. Last Friday, sa Friday Revival, this is the season of our abundance. Kaya tumutok lang po kayo sa broadcast dahil ituturo ko ang season of abundance. Sang-ayon sa pagsisiwalat ng Diyos. Sino rito ang gustong laging kapos? Taas ang kamay. Sino rito ang laging gustong nasa ospital at doktor? Taas ang kamay. Kalooban ba ng Diyos na magkasakit ang tao? Kalooban ba ng Diyos na ang isang tao ay walang hanap buhay? Kalooban ba ng Diyos na walang pera ang isang pamilya? Hindi yan kalooban ng Diyos. Dahil kung kalooban yan, ay wag mo nang sirain ang kalooban. Kung kalooban ng Diyos na may sakit ang tao, ay wag ka nang manalangin gumaling dahil kalooban yan eh. Kaya may doktor at may pastor dahil gusto ng Diyos na malusog ang kanyang mga anak. Tingnan mo ang iyong katabi, gusto ng Diyos na ikay malusog. Amen. Pumunta ka sa 16 na tao, sabihin mo, gusto ng Diyos na ikay malusog, maunlad at mayaman. Yanda ka suka sa karaladakida kakakanakakukot. Handa ka da kaya. Mula ngayon, ipinapahayag ko
na hindi ka na magkukulang, hindi ka nakakapusin, ikaw ay laging aapaw. Amen? Hanggang sa masabi mo, so much, I am so much blessed. Amen? At ang kwentuhan na ninyo, bakit kaya sobrang kabutihan ng Diyos sa akin? Sasabihin naman, ito magandang chisme. Sasabihin naman ng isa, ako din eh. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Sobra. Kausap ko ang isang negosyante na for several years, talagang wala, negatibo. Pero after na kami ay magsama-sama sa isang gawain sa panalangin, ngayon ito na ang kanyang patutuo. Ang sabi niya, Pastor, hindi ko maunawaan talaga ang kabutihan ng Diyos. Mula nung ako'y gumigising ng madaling araw at dumadalangin sa Diyos na baliktarin yung sitwasyon ng aking kumpanya. Ngayon, tingnan mo itong aking income. Tingnan mo ito, Pastor. Sabi ko, 5 million. Sabi niya, ito ay tubo ko lang. Mula sa pagkalugi, iniangat siya ng Diyos dahil natuto siyang gumising ng madaling araw upang makipagniig sa Diyos. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, matuto kang maagang gumising at makipagniig ka sa Diyos. At ito ang idinagdag niyang sabi sa akin, Pastor, ako po'y nahihiwagaan na sa Diyos. Sabi ko nga sa mga tauhan ko, sobra talaga ang Diyos. Dahil napakalaki po ng negosyong ibinigay sa kanya at ang dahilan, dahil nakita ng Diyos na tapat ang kanyang puso. Sabihin mo sa iyong katabi, ipakita mo sa Diyos ang puso mo. Hallelujah. Amen? Amen. Alam mo, hindi problema ang pera, solusyon ang pera. Amen po ba? Kaya nga unawain mong mabuti, walang masasayang sa iyong pera. Yan ay daragdagan at hindi ka na magkukulang mula ngayon. So speak to yourself na hindi ka na magkukulang. So ikaw po ang magpahayag sa iyong sarili na hindi. Sabihin mo, hindi ka na magkukulang. Hindi ka na magkukulang. Hindi. Ito muna ang sundin ninyo, hindi ka magkukulang. Hindi ka magkukulang. At kaya ka hindi magkukulang dahil mga kamag-anak mo ay iyong pagpapalain. Dahil tandaan mo po, ang laki ng reserbuan na pinagkukunan ng nawasa. Hindi po yun mapapakinabangan kung hindi po yun padadaluyin sa bawat bahay na gripo. Mas malaki po ang reserve ng buong kalangitan. Amen. Kaya kung bukas palad ka, hindi ka matutuyuan, hindi ka mauubusan sapagkat bukas ang iyong palad. Antikom ang palad, nagdarahop. Ang bukas ang palad, lalong yumayaman. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, tingnan mo ang palad ni Pastor. Kaya yumayaman si Pastor dahil bukas ang kanyang palad. Amen? Amen. Hallelujah. Huwag mong hawakan yung 10 milyon at uupuan. Hayaan mong dumalo yan para maging 1 bilyon. Amen? Ang likod ay leon, pero iba ang bilyon kaysa milyon. Tama po ba? Iba ang trilyon sa bilyon. Pero pansinin po natin, leon. Kaya, unawain mong mabuti. Hindi po pagkakataon na ako'y nagdadrive ng titanium. Hello? Bakit titanium? Isiniwalat ng banal na Espiritu sa aking kagabi habang ako'y nakikipagniig. Titan is a giant. Hello? And titanium, the indestructible Trinitarian anointing. So, titanium, Trinitarian anointing, negating. Anong kasunod? Insidious, ulterior manipulation. So, ang kapangyarihan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu ang puprotekta sa iyo at sa akin dahil isisiwalat yung mga scammer.
Pumuporma pa lang siya, ay ipinakikilala ng Diyos, iyan ay manlilinlang. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, ilang panahon ang ikay nalinlang at ilang tao yung luminlang sa'yo. But by the Trinitarian anointing, mamayang gabi yung mensaheng yun, by means of the Trinitarian anointing, alam mo, hindi ka na ma-scam. Dahil kaya tayo na-scam, mabait tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, mabait ka kasi. Kaya ka naloloko. Pero kung ikay anointed, stricto ka at hindi ka madidinggoy. Sabihin mo, hindi ka madidinggoy. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming mga Sunday worship services at kung kayo po'y malapit sa aming lugar, welcome po kayo na makasamba at makapagpuri sa ating Panginoon. Para po sa Metro Manila, ang biyaya ng Diyos Christian Fellowship ay matatagpuan sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, sa pangunguna ni Bishop Greg Durante. At sa Alabang, sa pangunguna ni Pastor Dexter Durante, sa 3rd floor, CRM Building, National Highway, Muntinlupa City. Sa Quezon City, sa pangunguna ni Pastor Lino Buyok, number 89 Fairlane Street, Fairview, Quezon City. At sa kabilang dako naman ng Quezon City, sa pangunguna ni Pastora Susan Porras, sa 4th floor, MSK Building, Visayas Avenue, Tandang Sora, Quezon City. At sa gawin naman po ng Laguna, nandiyan po si Pastor Kenneth Andrew Durante sa 3rd floor, Morales Mall, Binyan, Laguna. Sa Morong Rizal, sa pangunguna ni Pastor Rodel Pantaleon, sa 586 J. Pascual Street, Morong Rizal. Sa Antipolo City, sa pangunguna ni Pastor Dexter Durante, sa Barangay San Luis C. Lawis Extension, Antipolo City. Sa gawin naman ng Cavite, nandiyan po si Pastora Aida de Guzman sa Munting Pariiso, Ibayo Estasyon, Naik, Cavite. Sa Quezon Province, sa atin pong Prayer Mountain, sa Barangay Kamaysa, Bukal ng Buhay, Tayabas, Quezon, sa pangunguna ni Sister Jennifer Gonzales. Sa Nueva Ecija, sa pangunguna ni Pastor Enrique Cruz, sa number 028 Zone 4, Barangay Portal Rizal, Nueva Ecija. Sa kabilang dako ng Nueva Ecija, sa pangunguna ni Pastor Ruperto Rillo, sa Barangay Kabukbukan, Nueva Ecija. Sa Batangas, nandiyan po si Pastor Edgar Rillo sa F. Alex Street, Barangay 6, Nasugbu, Batangas. Sa Bicol Region, sa pangunguna ni Pastor Artem Landong, sa 2nd floor, Landong Building, 091 Corraldo Street, Zone 3, Tres Reyes, Bato, Camarines Sur. At sa mga nabanggit na simbahan, kayo po ay malayang makakasamba, makakapagpuri at malayang makakaranas ng himala at katapatan, kabutihan at kapangyarihan ng ating Panginoon. Halina sa darating na linggo, magkita-kita tayo at wag po kayong pupunta na mag-isa. Magsama po kayo ng inyong mga kaibigan, kabarangay, kapitbahay at mga mahal sa buhay at patuloy nating iniklara na si Jesus ay Diyos at siya ay naghahari sa lahat ng may pananalig. Para po sa inyong kaloob na 1,000 pesos o higit pa, bilang pasasalamat ng Greg Durante Ministries, kayo po ay aming papadalhan ng mug na merong Bible verse na taste and see that the Lord is good. Halina at magambag para sa paghahatid ng mabuting balita sa lahat ng nilalang sa bawat panig ng daigdig. Ano po yung katibayan ng kanyang katapatan? His mercies, ang kanyang mga kaawaan. Ano pa? His compassions. Through His mercies and compassions, His hand provided all my need. His hand provided all your need and will keep on providing all your need para mangyari na hindi ka na mangangailangan. Amen? So magiging panalangin mo na tulungan mo ang aking kamag-anak. Hindi na tulungan mo ako sapagkat tustos na ng Diyos ang lahat mong kailangan.
Ang idadalangin mo na yung mga kapitbahay mo, alisin mo sila sa kahirapan. Amen? Hindi mo na idadalangin ang sarili mo dahil you are receiving overflow of God's goodness, mercies, and compassion. The riches of His goodness and forbearance. Napakayaman po ng kabutihan ng Diyos sapagkat siya po'y matyaga at matiisin. Kaya kanyang pagpalain. Bakit po ba ang mga pinagaling niya'y umiyak? Dahil sila'y makasalanan, pero pinagaling pa rin sila ng Panginoon. Bakit po ba ginawang pinuno si Pedro ay siya'y makasalanan? Kaya siya'y umiyak eh. Makasalanan ako, pero siya pa rin ang pinili ng Panginoon na mamuno sa mga Hudyo. Kaya nais ko pong ipaunawa, it's not the sin, but it is the mercy and compassion of God. Kaya sino ka man, maganda ang kinabukasan mo. Sabihin mo sa iyong katabi, maganda ang kinabukasan mo. Amen? Maging sino ka man, ang mahalaga ay hindi ikaw, kundi siya. It's not you that matter, but it is Him who matters. Dahil siya ang pwedeng mag-ayos ng iyong buhay. Amen? So dadalangin ako, iunat ninyo ang inyong dalawang kamay. Unat, pag sinabing unat, ay talagang unat. Amen. Panginoon, kita mo na ikaw ay tinutularan namin dahil sa iyong paglikha with outstretched arms. Kaya narito kami at naglilikha sa mga nalikha mo at aming ipinagkakatiwala na ito ay aming matatanggap. Kaya sa pagkamasunurin, udyok at bunsod ng iyong Espiritu, kaya kami ay sumunod, nag-ikapo at nagkaloob. At hindi kami napigilan sapagkat overpowering and overwhelming ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa amin. Kaya kami ay nagdagdag ng offering. Kaya Panginoon, itong gesture and demonstration ito, padagdag ng padagdag ang iyong pagpapala sa bawat isa. Kaya sa iyo ang papuri at parangal sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. So I now decree and declare that abundance will flow because this is our season. Season of abundance for the next 7 years. In the name of Jesus. Amen. Kailangan narinig mo yun at laging alalahanin mo. Ilang taon? 7. Ilang taon? 7 taon na sobrang kasaganaan. At bakit pasasaganain tayo ng Diyos? Pagdating ng susunod na 7 taon, marami tayong extra. Amen? Magtagutom man, marami tayong extra. Amen? Yun po yung Joseph principle. So magsiupo kayo at sabihin mo 7 taon. Amen? 7 taon. 7 years. O, purihin ng Panginoon. Ang Diyos po ay napakabuti. Tayo po ay manalangin. O Diyos aming Ama, napakabuti mo. At sa kapangyarihan ng pangalan ng iyong anak, natatanggap namin ang iyong walang katapusan at walang tigil na kabutihan. At ito ay naunawaan namin dahil sa iyong Espiritu. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. At kung titingnan po natin, the Father, the Son, the Holy Spirit, and then atin pong i-align wisdom, understanding, and knowledge. At ito pong tatlong ito ay buhat sa Diyos. Kaya ang sumasamba sa Kanya ay bibigyan niya ng karunungan. Malayang makagagawa ang Diyos. At tayo po ay may malayang bukas na pintuan para personal na pumaroon sa trono ng biyaya. We have a free access to enter into the throne of grace. Kaya kailangang panayin mo ang pagpunta sa trono ng biyaya sapagkat nandun ang awa at nandun ang habag. At dadaloy sa iyo ang lahat ng kabutihan ng Diyos. So, pansinin po natin, dumalangin si Job, ang utos ng Diyos kay Job, idalangin mo yung mga kaibigan mo na siniraan ka ng loob.
At nung idalangin niya yung kanyang mga kaibigan, si Job ay pinagpala ng Diyos. Dahil doon po, ang pagpapala po, hear this, ang pagpapala ay kapag ikaw ay nakapagpatawad. Kaya kailangan wala ka ng kinaiinisan. Kailangan lahat ay napatawad mo na. Amen? Sapagkat tandaan mo po, kaya ibinalik ng Diyos ng doble yung lahat ng nawala kay Job dahil pinatawad niya yung kanyang mga kaibigan. Kaya it is in forgiveness. Forgiveness, then blessings. Banal na Espiritu, igawad mo sa bawat isang isipan na mapagpatawad. Kami nakapagsasalitang nagpatawad, pero pag nakita namin yung kagalit namin, muli kaming naiinis. Kaya ibigay mo sa bawat isa ang lubusang pagpapatawad upang magawa namin ang lahat ng mabuti doon sa mga taong sumira at sinisira kami. Maganap at mangyari ang ganap na pagpapatawad ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Kaya nais kong ating makitang mabuti ang tala ng Romans 14:17. It's all about the kingdom. At kung titingnan po natin, ang sabi ng 14:17 ng Book of Romans, ang sabi po doon, at napakahalaga, that the kingdom of God is not in meat and drink. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. So dito po ay napakahalaga po na ating maunawaan itong napakahalagang katotohanan ito, that ano po ang sabi rito? Righteousness, peace, and joy. Katwiran, kapayapaan at galak. Saan daw po ito naroroon? In the Holy Ghost. So ito pong katwiran, ito pong kapayapaan, ito pong galak ay dala ng banal na Espiritu. Kaya kapag ikaw po ay pinuspos ng banal na Espiritu ng paniniwala, what is righteousness? Tuloy-tuloy kang naniniwala kay Jesucristo. At ang isang laging naniniwala kay Jesucristo ay payapa sa harapan ng Diyos. At ang isang nasa kapayapaan sa harap ng Diyos ay may galak. Yun pong galak ay exceeding happiness. Yun po ang meaning ng joy. Labis na kaligayahan. Hindi po dahil sa material. Dahil ang material po ay, ito po ay friends benefit. Ito po ay pakinabang lang na dagdag. Ang pinakatampok pong dapat nagpapaligaya sa iyo ay ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu. Kailangan maligaya tayo sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu at nang sa gayon yung kagalakan natin ay maging tunay. Hindi ko po kayo pwedeng aliwin if I am not honest and sincere in my relationship with God. It will not be comforting if I am not honest and sincere in my relationship with God. Hindi ko po pwede kayong bigyan ng kaaliwan kung ako mismo ay walang karanasan sa pag-aliw sa akin ng Diyos. At laging tandaan po natin, pare-pareho tayong idinaraan sa pagsubok, pare-pareho tayong idinaraan pagminsan sa sakit. Pero kailangang maranasan natin ang personal na pagpapagaling ng Panginoon, personal na pagtustos ng Panginoon. Amen po ba? At ikaw ay magkakaroon ng buhay na patutuo mula sa labi ng mga tao na makakasama mo at sasabihin mo, iba ka. Tingnan mo ang iyong katabi, may narinig ka na bang pagpuri sa iyo, iba ka? Champion ka. For the kingdom of God is not meat and drink. Ang kaharian ng Diyos ay hindi, ano ba ang paborito mong ulam? Kaldereta. Ano ang paborito mong inumin? Tubig. So, it's not about food, it's not about drink,
but it is about righteousness. Kaya ako'y malusog hanggang ngayon, it's about righteousness. It is not about food, it is not about vitamins, it is about righteousness. Hello? And God is the maintainer of health. It's not the medicine. God maintains you and my health. Kaya, pag may dumating na symptom, magpuri ka lang sa Diyos dahil may mararanasan ka na namang himala. Amen? Kasunod ng pagsubok ay himala. Kaya ang pag-unlad ay, ang umpisa ay pagsubok. Kaya pag sinusubok ka, ikaw ay magdiwang na dahil nandun ka na, you are in the verge. You are in the midst of a great miracle. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Totoo kay pastor yan. Dahil hindi ko ito maituturo. Because I keep on studying, I keep on teaching, and I keep on testing. Sinusubukan ko po sa aking sarili ang salita ng Diyos. Kaya ako ay merong buhay na patutuo na ang Diyos, pag humingi ako, ibinibigay ng Diyos. Ang Diyos, pag humingi ako ng kagalingan, ibinibigay ng Diyos. Ang Diyos, pag humingi ako ng pera, ibinibigay ng Diyos. Ang Diyos, pag hiningi kong maging matibay at matatag ang aking mga anak, ibinibigay ng Diyos. So I do not just teach, but I also test before I teach. Kaya nga, unawain mong mabuti ang original na plano ng Diyos. Alam niyo ba ang original plan? Nais kong ipakita, meron pong 15 na covenants. And covenants of God are always based on promises. Each covenant is based on a promise. Laging may pangako po ang Diyos, pero dun sa 15 covenants na binigyan niyang natala sa Biblia, ilan lang ang aking babanggitin. Ang una ay Edenic Covenant, ang pangalawa ay Solaric Covenant, at ang pangatlo ay Abrahamic Covenant, at ang pang-apat ay Davidic Covenant, at ang pang-anim ay ang tipan kay Jesus. At laging tandaan mo that God will never alter His covenant. Hindi niya babaguhin ang kanyang tipan, kanyang tutupdin to the letter yung kanyang tipan. Ano ba ang Edenic Covenant? Bago niya nilikha si Eva at si Adan, o si Adan at si Eva, nung ika-6 na araw. Ang unang linikha niya ay yung kakailanganin ni Eva at ni Adan. Bago namin isilang, o bago isilang ng aking asawa, ang 3 naming anak, nakahanda na po ang kuna, nakahanda na ang kanilang dadamtin, nakahanda na ang malalaking gatas. So, yan po ang original na plano ng Diyos. Na si Adan ay mabuhay sa Eden, sa paraiso. Walang kakulangan. Pero dahil nagkasala si Adan, nawalay siya sa Diyos. At nung mawalay siya sa Diyos, nahirapan siya sa kanyang buhay. Tingnan mo ang iyong katabi, nahihirapan ka ba sa iyong buhay? Baka hiwalay ka sa Diyos. You can listen to our radio program on DWAD 1098 AM band Monday to Friday, 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Tuesday, alas 7 ng gabi. Saturday, alas 10 ng gabi. At Sunday, alas 7 ng umaga. Tayo po'y nasa EDS Radio ng Signal TV sa Channel 212 mula Lunes hanggang Linggo, alas 5:30 ng umaga at alas 5:30 ng hapon. Para po sa Facebook live streaming broadcast ni Brother Greg, maaari nyo pong i-search o hanapin ang Greg Durante Ministries fan page. Maaari nyo po kaming bisitahin para sa mga karagdagang impormasyon at preachings sa www.gregdurante.com. Tatanungin ko kayo, kayo ba'y may Biblia? Kung ikay may Biblia, sino ang nagbabasa ng iyong Biblia? Dapat yung ako mo ay totoo. Binabasa mo ilang ulit isang taon.
So, pansinin po natin, ang sabi dito, mabubuhay kayo sa pamamagitan ng aking salita. Napakaliwanag po, ang bumubuhay sa akin ay salita ng Diyos. But by every word that proceedeth out of the mouth of the Lord does man live. Dahil laging intindihin mo, ikaw po ay tatlo ang iyong isang pagkatao. You are a spiritual being, and that is the first and essential thing, spiritual being. Kaya marami pong gulo ang daigdig because they ignored the first and the number one, human spirit. Kaya sila ay nagpatuloy sa intellectual o soul realm. Kaya marami ang matatalino, pero wasak ang buhay. Matatalino, maraming pera, pero hindi maligaya. Why? Because they neglected the essence of happiness, and that is our spiritual life. Amen po ba? So ang kasal ay maganda sa araw ng kasal, pero ang pinakatampok sa kasal ay pag-ibig. Mababago ang panahon, pero hindi ang pag-ibig. Amen? Things will change, but the essence to cope up with changes is love that is eternal. Kaya nga unawain mo mabuti, ang esensya ng pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago, kaya hindi ka tatanda kahit magkaedad ang iyong katawan, sapagkat hindi ka uugod-ugod sa tanda mong 90. Dahil yun ay pangako ng Diyos, and you have to stand on. Ipapaalaala mo sa Diyos na sabi mo, Panginoon, pag matanda na kami, bagamat sinabi ni Solomon, lalabo ang mata, pero sabi mo, Panginoon, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Pangako mo po yun. Amen? Kaya pag magpapatutuo ka, huwag mong ipatutuo na nahihilo ka. Sa akin mo na lang sabihin. Huwag sa kung kani-kanino. Ang ipatutuo mo, ang Diyos ay dakila, ang Diyos ay manggagamot, ang Diyos ay siyang nagbibigay ng lahat ng karunungan sa akin. Praise God. Napakabulo ko pagdating sa English. Napakabulo ko pagdating sa grammar, Spanish, Filipino man. Dahil hindi ko hilig ang English, ang Filipino at ang Spanish. Pero pagdating pala sa panahon ng iyong buhay, nasa grammar ang pag-unlad ng iyong buhay. At ang wag mong kalilimutan ay ang 3 tenses. Past, ano pa ang pangalawa? Present. At laging tandaan mo, tiyak ang iyong kinabukasan. At yun ang kinatatakutan ng dyablo na dumalo ka sa gawain ito dahil sasabihin ko sa iyo, napakaganda ng kinabukasan mo, ang iyong mga anak ay magiging makapangyarihan sa ibabaw ng lupa. Amen? At ang lahat ng may takot sa Diyos ay mabubuhay ng payapa at ang kanilang mga anak ay mamanahin ng yaman ng daigdig. Amen? At yun po yung salita ng Diyos. Kaya kailangang makarating ka doon sa punto, mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos. 4 na section kami, pero section 3 ako at row 4 pa. At yun pinagtatawanan. At laging tandaan mo, maging itong Prime Minister si Winston Churchill, siya po ay mahina pagdating sa pag-aaral. Si D.L. Moody na daan-daan libo ang naliligtas tuwing mga ngaral ay pinuna ng isang theologian at ang sabi ng theologian, your grammar is all wrong. At ang sabi niya, sir, I don't know what is wrong all about my grammar. But in your intelligence with come to grammar, how many souls were saved? At napahiya yung theologian. Samantalang siya kahit balo-baloktot yung kanyang grammar, English po siya, Amerikano po siya, pero libo-libo ang naliligtas bago mag-umpisa ang gawain. Yan, nais ko pong ipanawa, it is the heart. Sabihin mo, puso. Puso. Ang sabi ng abogado pagkatapos kong mangaral sa kanilang simbahan sa anniversary, pinagdiinan ko, puso, 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 puso. At ang sabi niya, Pastor, I could not grasp and I cannot understand. Bakit sinabi mo'y puso? Hindi ba mind?
Ay sabi ko, ang Biblia po'y puso. Namatay siya, na-stroke, dahil ang pinakilo siguro niya ay kanyang isipan. It's always the heart that will dominate the mind. Pag tama ang iyong puso, iibigin mo ang iyong asawa at tatagal kayo ng 75 years anniversary. Why? Because tama ang iyong puso. Kaya nga po ating unawain, it's always internal. Magpakalakas ka sa panloob at makikita ito sa iyong panlabas. Yung ibang pinagaganday panlabas at ang sabi ng Panginoon, kayong mga hunghang na mga Pariseyo, kayo ay katulad ng pansyon na puting-puti ang labas pero ang loob puro bulok na buto. Yan nais ko pong ipaunawa sa inyo ngayong umaga. Ayusin mo ang iyong puso dahil itong season of abundance ay para sa may ayos na puso. Amen po ba? Kailangang ayos ang iyong puso, kailangan dalisay ang iyong puso, kailangan malinis ang iyong budhi. Amen po ba? At paano natin magagawa ito? Hindi sa pamamagitan, I will not do this, I will do this, I will not. No, it is about believing that Jesus did it all for us. Ito po itong call sa pananampalataya at paniniwala na ikaw at ako ay tinubos, na ikaw at ako ay pinatawad, na ikaw at ako ay hinugasan ng kanyang dugo at ang kanyang katawan ang siyang umako ng lahat ng parusa sa ating mga kasalanan. We are forgiven, period. Kaya maging sino ka man, ikaw ay pinatawad at kikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Amen po ba? Kaya nga po, ngayong umaga is the beginning of our season of abundance. Ano po ba itong abundance na ito? Sa verse 18, the same chapter, but thou shalt remember the Lord thy God, for it is He. Diinan mo po yan. Binibilugan ko yung mahalaga sa mga talata. At hindi ako nagtatapos sa bilog, kinukulayan ko yun. Hindi ako nagtatapos sa kulay, linalagyan ko yun ng line at inilalagay ko sa margin ng Bible ko kung ano yung mahalaga doon at kung anong date at anong oras. Kaya nasa Biblia ko, yung workbook ko na Biblia, nandun kung saang bansa ako naroon, kung saang city ako naroon, nung yun ay mag-struck out sa aking puso. Pag sinabing strike, ang ibig sabihin, yun ay naging buhay, naging rhema sa aking sarili. At laging tandaan mo, at huwag lilimutin, but thou shalt remember the Lord thy God, for it is He. Ako po'y nakatayo ngayon, for it is He. Ako po ay may probisyong pinansyal at material, for it is He. Ang asawa ko'y maligaya, for it is He. Ang mga anak namin maligaya, for it is He, not me. For it is He that giveth thee power to get wealth. Ability, the power here is ability. Ability to get wealth, dadalhin ka ng patnubay ng banal na Espiritu kung alin ang hanap buhay na para sa iyo. Amen po ba? At bakit ikaw ay pauunlarin? So that He may establish His covenant, which He sware unto thy fathers as it is this day. Para kanyang buuin, para kanyang isagawa, para kanyang ganapin yung kanyang tipa na sinumpa niya kay Abraham, kaya ikaw kay Hesus Kristo ay inapo ni Abraham, at yung tipa ng Diyos, yung pangako ng Diyos, yung sinumpa ng Diyos ay kanyang gagawin sa iyo because of Jesus Christ. Amen po ba? It's Jesus Christ. It is He. Huwag mo yan kalilimutan. Itong bulok sa grammar ay kaharap ng mga dignitaries ng iba't ibang bansa sa South Korea. Itong bulok ang grammar ay nag-live broadcast sa buong United States and Canada sa isang prime television program. Why? Because it is He.
Amen po ba? Kung gusto mong matuto at tumalino, magbasa ka ng Biblia araw-araw. Amen po ba? At isabuhay mo yung iyong binabasa at ang pagpraktisan mo, asawa mo kung may asawa ka. Hindi hatulan, kundi upang mahalin. Kung hindi ko ginagawa ito sa asawa ko, siya itatayo ngayon at iiwan ako. Pero dahil siya ay aking hinahaplos at hinahagod at sinasabing, napakaganda mo. Amen. Kaya hindi siya tumatanda. Ako lang. Amen. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth, that He may establish. So, lahat-lahat po ang Diyos, that He may establish His covenant. Lahat po is based on covenant. If you don't know any covenant, that is ignorance. And ignorance destroy His people. Kaya kailangan alam mo ang tipan ng Diyos. Ang luma at bagong tipan. Sa lumang tipan, ito po ang pagkakaiba sa bagong tipan. Sa lumang tipan, they have to gain holiness and righteousness by works. Pero sa bagong tipan po, it's Jesus who finished the work for our holiness and righteousness. Sa lumang tipan po, sila'y kailangang maging masagana sa pamamagitan ng pagdalo nila sa templo. Upang makilala ng mga bansa sa paligid na siya ay Diyos ng buong lupa. So, they were model of God to testify that He is the great God of the whole earth. Pero sa bagong tipan po, sa lumang tipan, ang templo ay napakahalaga dahil doon sila magtitipon, doon sila sasamba, doon sila magdadala ng tithes and offering. Sa bagong tipan, ikaw at ako ang templo ng Diyos. Hello? So, kaya kailangan ikaw ay laging sumasamba, kailangan ikaw ay laging nagbabasa ng Biblia dahil ikay templo ng Diyos, kaya kailangan full of activities ang iyong katawan. At pansinin po natin, pag tayo nagkatipon-tipon dahil lahat tayo ay maalab sa salita ng Diyos, magkakaroon po ng outpouring ng miracle sa ating gitna. Why? Because we are all overflowing with the words. Kaya nga po ating unawain, sa bagong tipan, ibinigay sa atin, if any man be in Christ, he is a new creation. Behold, old things are passed away. And what are those old things referred to? Yun po yung ating mga kapalpakan, yun po yung ating kahinaan, yun po yung ating mabisyong buhay noon. Tapos na yun. Hinugasan tayo ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Kaya, may mga pagkakataon na hindi ko na alam yung mga nangyari nung nakaraan. Because of the blood of Jesus. The blood of Jesus erased those memories of the past, especially bad ones. Inalis ng dugo ng Panginoong Hesukristo yung mga masamang nakaraan sa aking buhay at hindi ko na naaalaala yun. Pero naaalaala ko na lang ay yung lahat ng mabuting ginawa sa akin ng Diyos. Yan nais kong iyong intindihing mabuti. Ang bagong tipan po ay kaiba. Sapagkat ikaw mismo, ito po, sa lumang tipan, kailangang magtapat sila na makadalo sa templo ng Diyos. At kapag sila ay tumupad at gumanap, magiging silang maunlad, malusog at mayaman. Pero sa bagong tipan, sa pamamagitan po ni Hesukristo at nagpapatuloy tayo kay Hesukristo, yun pong pagpapalay, inuna. Hindi mo na hahabulin pa ang pagpapala. Inuna yung pagpapala. Ang gagawin mo na lang ay tuklasin kung ano yung pagpapalang nasa iyo. Tingnan mo ang iyong katabi. Hindi niya alam na siya ay napakayaman. At ang tawag doon ay dahil hindi niya alam. Pero kung titingnan mo ang Ephesians 1:3, tingnan po natin mabuti dahil walang Kristiyano na mahirap. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. So pansinin po natin,
all spiritual blessings. Saan nandun yun? In heavenly places in Christ. Saan daw nandun yung lahat ng pagpapala natin? In Christ. Na kay Kristo. So, dahil na kay Kristo, kapag nasa isang tao si Kristo, nasa kanya lahat nitong spiritual na pagpapalang ito. Amen po ba? Kaya hindi mo ikalulungkot ang mga kabiguan sapagkat alam mo that you are in Christ. Verse 4. Kailan ito ibinigay? According He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. So, ikaw at ako ay pinili na niya. Kaya tayo magkakasama dahil tayo pinili na niya. Hindi pa nalilikha ang daigdig. Tayo'y nasa plano na ng Diyos. Katulad ng mag-asawa, nagpaplano sila. Ang unang anak natin kung babae, ang pangalay Abigail, kung lalaki ay Hermogenes. Amen. Kaya ating unawain, nagpaplano ka at may nakasulat ka na doon sa plano mo. Ang Diyos ay may plano at bago pa tayo isilang, nasa plano na tayo ng Diyos at doon sa plano niya, alam niya ang dulo nito at ito'y kasaganaang walang kapangalwa, kasaganaang tuloy sa kaapu-apuhan ng kanyang nasa plano. Ano po ba yung be holy? Be holy and without blame. Simple lamang po ang meaning ng holy. Be different. Magiging kaiba. Ang baboy, sumasalang agad sa labangan. Ang Kristiyano, nananalangin muna bago kumain. Tingnan mo ang iyong katabi, that is holiness. You are different because you give thanks. Napadapa ka na, you give thanks. Nagmamadali ako noon at may nakalimutan ako, tumakbo ako, nadulas ako at hampas ang buo kong katawan, pero iniangat ng anghel ang aking mukha. Tumayo ako at ako'y nagpuri sa Diyos. That is holiness. In everything give thanks. That is holiness. For all things work together for good to them that is called, to them that love the Lord according to His purpose. Kaya yung lahat ng akala mo'y kabiguan, yung lahat ng mga panluloko sa iyo, hindi po yun dumating para ikay maghirap. Yun po'y dumating para ikay yumaman. Amen po ba? So, the holy people always praise God, the holy people always thank God, or the holy people pray without ceasing. Let us start and begin anew. Amen po ba? Huwag mo nang alalahanin yung, kalimutan mo na yon dahil yun ay nakaraan lang at maalala mo yung pagmasaganang masagana ka na at sasabihin mo sa Diyos, salamat at ako'y nalokon 3 ulit. Hello? Nagnegosyo ako noon dahil sabi ko, Panginoon, kailangan matustusan ko ang aking pamilya. Sabi ng Diyos, iwan mo ang hanap buhay mo at ako ang bahala sa iyo. Kailangan ko ang pera. Nagnegosyo ako. Nalugi yung negosyo. At ang sabi ko, Diyos ko, bakit po nalugi? Sabi ko sa'yo, iwan mo ang trabaho mo, bakit nagtatrabaho ka uli? At mula nung sa Kanya ko'y pagkatiwala ang lahat, ni isang araw o saglit ng buo naming buhay, wala akong alaala na nagpabaya ang Diyos. Laging nandyan ang Diyos at laging katuwang ang Diyos. Ang tawag sa Jewish people ay those people who are near to God, at ang tawag sa Gentile are people who are far from God. But because of Jesus, both races, the Jews and the Gentiles, those who are in Christ, by the blood of Jesus, they are now one. Amen. So pansinin po natin sa ating buong pagkatao bilang anak ng Diyos, kapansin-pansin po, ang gawain lamang ng tao dapat ay ito. Tingnan po natin sandali sa Isaiah 64. At ibig kong iyong makita na ito pong pamamaraang ito ay dapat nating makita at ito po ay nasa verse sa Isaiah 64
Tingnan po natin sandali sa verse 7. At ating, and there is none that calleth upon thy name, that stirreth up himself to take hold of thee. For thou hast hid thy face from us, and hath consumed us because of our iniquities. So dito po'y maliwanag na ang tao ay nagkakasala dahil po sila'y hindi tumatawag sa Diyos. Tatlong bagay po ang dapat nating makita tungkol po sa pagkagiliw ng Diyos sa atin. At kung titingnan po natin, ang hinihingi ng Diyos, ikaw at ako'y magtiwala sa Kanya. Ikaw at ako'y umasa sa Kanya at maging tayong maligaya sa pagsunod sa buhay na ibig niyang makita sa iyo at sa akin. So ito po ang kaligayahan ng Diyos. Ito po nasa, basahin ninyo yung Isaiah 64 at makikita ninyo somewhere, doon sa, tingnan natin sa verse 4 sandali kung naroon dahil hindi ko naisulat yung mga talata. Pero makikita po natin at ang sabi po doon, for since the beginning of the world, men have not heard nor perceived by the ear, neither had the eye seen, O God, beside thee, what He hath prepared for him that waited for Him. So, kapag ang isa palang tao ay umaasa sa Diyos, yun pong waited, umaasa sa Diyos. Sa verse 5, thou meetest him that rejoiceth and worketh righteousness, those that remember thee in thy ways. Behold, thou art wroth, for we have sinned in those is continuance, and we shall be saved. Tingnan natin sa Good News Bible, sa GNB. At tingnan natin itong verse 5 dahil doon ko meditate ito kagabi. At sobra po ang kagalakan. So, ang sabi po ron, you welcome those who find joy in doing what is right. So, tanggap ng Diyos yung may galak sa paggawa ng mabuti. So, kapag ginagawa natin mabuti at anong mabuti, magtiwala at umasa sa Diyos. Maghintay sa Diyos. That is good. At nagagalak ang Panginoon. So, you welcome those. So, God welcome those who find joy in doing what is right. Those who remember how you want them to live. Yung naalala kung ano ang gusto ng Diyos, kung paano tayo mabubuhay. Amen? At gusto ng Diyos na tayo mabuhay na laging sumasamba sa Kanya at ang pagsamba, lagi kang nagpupuri at nagpapasalamat sa Kanya. Amen? Kaya nga ating unawaing mabuti, nag-umpisa ang sermon sa bundok, mapalad ang mga matatalino. Hindi ang sabi, mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos. The frailty of mankind is this, that they are too proud. They accepted God from their life. Kanilang inihiwalay ang Diyos sa kanilang buhay. Kaya hindi nila ginagalang ang araw ng pagsamba. Dahil kailangan mag-trip sila para makabenta. Wrong. Unahin mo ang Diyos at lagi ka ring una sa Diyos. Amen po ba? Kaya napakahalaga po, mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos. Mapalad ang mga maamo, sila ay magmamana ng buong lupa. At laging tandaan mo, persecution will come because you live a righteous life. Ang pag-uusig po'y dadating dahil matuwid ang ating buhay. Kaya ngayong umaga, nais kong maunawaan mong mabuti, ang Diyos ay nasa panig natin. Kaya ito pong season of abundance for 7 years ay nag-uumpisa na. Kaya nga, mabuhay ka na laging na sa isipan mo ang Diyos. Start your day, katulad ng laging sinasabi ko, start your day thinking of God. It's not about God, thinking of God. Because if it is about God, it is only a lecture. But if it is God, it is a relationship. Think of God. Relate with God, fellowship with God. Pagkagising pa lang sa umaga, makipagniig ka na sa Diyos. At kapag ginawa mo yan, wisdom, understanding, and knowledge will flow. And in acting on that, dadaloy ang sobrang kasaganaan sa iyong buhay. At higit sa lahat, ikagugulat mo
Dahil yung darating sa iyo na pagbubuhatan ng iyong kayaman ay mga bagay na wala sa hinagap mo, na hindi mo naisip. At ikagugulat mo na Diyos ang may plano ng lahat. Kaya ako'y nasa kalagayan ko ngayon dahil hindi ko alam ang plano ng Diyos, kaya wayward ang aking kabataan. Mabisyo ang aking kabataan because I don't recognize and I was not aware of the plan of God. Pero mula nung ako'y ma-born again, dahan-dahan ini-reveal ng Diyos. He unfold His plan day after day, even until now, because He will not reveal it totally. It has to be detail after detail. Para ang relasyon sa Diyos ay tuloy-tuloy. Kaya mga kapatid, the beginning of abundance start now for 7 years, but your relationship has to be consistent and steady and constant. Kaya pagkagising sa umaga, ano ang iyong gagawin? Paggising sa umaga, naaalala ka. Maganda yung awiting yun. Ang dapat na laman ng isipan mo, hindi yung iyong problema. Kailangan Diyos ang laman ng iyong isipan. Kailangan laman ng isipan mo, hindi ang iyong asawa na nakagalit mo bago ka matulog. Huwag kang tutulog na magkagalit kayo. Amen? Sabi nga ng isang kamag-anak ko, Greg, ako'y nagpatawad na. Sabi ko, ba mabuti yun? Sabi ko, bakit? Dahil baka ako'y mamatay mahirap na mamatay na hindi nakapagpatawad. Kaya mga kapatid, yun ay isang paalaala. Forgive and you shall be forgiven. Give and you shall receive. Knock and it shall be opened. So, it is your initiative. Kung anong ginawa mo, ikaw ay gagantihan ng Diyos sang ayon sa iyong ginawa. Do unto others what you don't want others to do to you. So, gawin mo ang mabuti sa iba at huwag yung makakasama sa iba. Ano mang ginawa mo sa iba, yun din ang gagawin sa iyo ng iba. Kaya ating unawain, pag puro kabutihan ang ginawa mo, iba-iba ang gagawa ng kabutihan sa iyo. Gumawa ka ng kabutihan sa iba-iba at iba-iba ang magdadala sa iyo ng kabutihan. Yan ay laging bumabalik. Amen? What goes up will come down. Kaya nga, iyong ibigay na mabuti, mas mabuti ang nasa lapag kaysa nasa itaas, sapagkat sa lapag may karapatan ng Diyos na ikay itayo. Amen? May karapatan ng Diyos na ikaw ay ilagay sa Titanic at sa titanium. Ang Diyos ay napakabuti at ang Diyos ang maluwalhati. Manalangin tayo. O Diyos, aming Ama, kaibuti mo sa lahat ng panahon. Pagpalain mo ang iyong mga anak because this is our season of 7 years abundance for this church. In Jesus Christ's name, everyone who believe and receive, shout Amen! Amen! Ikaw ba'y laging nag-i-internet o nagsasurf sa iba't ibang website? Bisitahin mo rin ang aming website sa www.gregrante.com. Nandoon ang mga maraming preachings ni Pastor Greg na nakakapagbigay ng kalakasan, kagalingan at katagumpayan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Anyayahan mo rin ang iyong mga kamag-anak at kaibigan, mga kakilala, kaopisina at kapitbahay na sila din ay makarinig ng mensahe ng katapatan at kabutihan ng ating Panginoon. It's just one click away. Click it now, www.gregrante.com.